Yan. So, ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin ay paano kukunin or paano mo kukumpletuhin yung frequency distribution table kung ang given sa'yo ay percentage. No? So, pwedeng presented yan in terms of a table or a word problem. So, ito, medyo gumawa din tayo ng word problem para dito, no? So, the total votes per year level is recorded and presented in the table above. Yun nga lang, kulang, no? So, we know that 50% of votes came from grade 7. Ayan, nakalagay doon. 40% from grade 8. Ayan. And 10% from grade 9. If there are 200 votes all in all, how many are grade 7? So, ilan daw yung bumoto na grade 7? How many are grade 8? And how many are grade 9? No? So, syempre, masasagot natin tong mga tanong kung makukumpleto natin tong frequency part ng ating distribution table, no? So, sige, unti-untiin natin, no? So, again, balikan natin itong atin pong relative frequency at percentage. Ipinapakita niya anong percent ng total yung atin pong individual frequency, no? So, batay dun sa problem, meron kang 200 votes. So, dapat, mamaya, no, ang magiging total nito ay 200. Okay? So, kumbaga, babalik rin lang natin yung proseso kanina. Okay? So, paano natin makukuha ang relative frequency? Siyempre, dito tayo manggagaling. Ito kasi yung given sa problem, no? So, percentage muna tayo. So, always remember na ang percentage ay galing sa relative frequency, iti-times mo sa 100%. Diba? So, relative frequency times 100%. So, dahil babalik ta rin mo ang proseso, tatandaan mo, ang multiplication ay kabaliktaran ng division. Okay? So, ibig sabihin, kung dito, nag-multiply ka sa 100, percent para lumabas ito. Kung ibabalik mo siya sa pagiging relative frequency, dapat mag-divide ka naman sa 100. Okay? So, pwede mo naman siya na ilong method mo pa na 50% divided by 100%. No, so 50 divided by 100, cancel na itong percent symbol natin. At ang magiging sagot natin dito ay 0.5. No, so pwedeng i-divide mo 50 divided by 100, yan ay 0.5. Or para mas madali, move the decimal point. Tandaan kung siya buo naman, no, or whole number. Move the decimal point. Ang decimal point niya nasa dulo. So move it 2 places naman pabalik sa left. So, kaya siya naging 0.5. Next. So, 40% ay 40% divided by 100%, or para mas madali, decimal point, move 2 places to the left. No? So, ito ay magiging 0.4. Or 0.40. Parehas lang yun, no? Then, last, kung 10% yan, ano kaya yung katumbas ng relative frequency? Kung sagot mo ay 0.1, ikaw ay tama, no? Paano kung ang nakalagay dito ay 5% o kaya 3%? No, so, kung mangyayari doon, lagay lang natin sa isang gilid ha, pero ito ay extra na lang. So, kung siya ay 3%, okay, ito yung decimal point, whole number siya, no? So, 1, 2. Kaya ang mangyayari, ang katumbas niya ay 0.03. Okay, so tatandaan po yan na. Okay, so balik na po tayo. So, again, percentage natin, kapag ini-add, ang total niyan ay 100%. Kapag ang ating relative frequency, kapag ini-add, ang total po dapat yan ay 1. Isang buo, 1.00, no? So, 1 or 1.00. So, nod, paano natin makukuha ang frequency?
Okay? So, tatandaan nyo kung babalikan natin sa taas, no? Ang frequency, nakuha mo pag dinidivide ang individual sa total. Okay? So, ibig sabihin, ang magiging sagot ay relative frequency doon, no? Ito yon, no? Okay? So, dahil dito ay nag-divide tayo, babalik ta rin naman natin ang proseso, no? So, para mahanap natin yung individual frequency, itong total, no? I-multiply natin sa relative frequency. Makukuha na natin yung portion na meron tayo. So, ipakita natin sa baba, although nakita nyo na yung sagot, no? So, ipakita natin sa baba, ang frequency ay magiging 200 times, multiply natin, 0.5. Yung pangalawa, 200 times 0.4. At yung pangatlo ay 200 times 0.1. No, so, pwede kayong gumamit ng calculator dyan or pwede nyo rin na mano-mano.